Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Pilipinas, 19 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayan kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyado. Basta balita, DZRH Balansyado. Basta komentaryo, DZRH Balansyado. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Araw tayo ng Martes, August 25, 2026. Sa ulo ng ating mga balansyadong headlines. OVP Assistant Secretary Ortonio tumayo bilang hostile witness sa Day 18 ng impeachment trial. DZRH Balansyado. 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 Colonel Chica handang iharap ng AFP sa impeachment trial sakaling ipatawag sa paglilitis. DZRH Balansyado. 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 Dami ng mga Pinoy na nagutom nabawasan noong Hunyo ayon po yan sa survey ng SWS. DZRH Balansyado. 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 Bagyong Obet nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility. DZRH Balansyado. Balansyado. Extradition request ng US kay Pastor Apollo Kibuloy pinag-aaralan pa rin ng palasyo ng Malacanang. DZRH Balansyado. 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 Dating child star na si Nino Mulak inisyuhan ng show cause order ng LTO. DZRH Balansyado. Balansyado. At bilang ng mga namatay sa leptospirosis sa Manila LGU Hospitals, nadagdagan pa ng 2. DZRH Balansyado. 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 At yan po ang ating headlines sa pangalan nila Henry Uri at Karen Oyong. Inyong mga kabalansyado, Josa Cruzat. Ito naman po si Wina Pearl Hesor. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. DZRH Balansyado. 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 Idineklara ng Senate Impeachment Court bilang hostile witness si Lemuel Ortonio, Assistant Secretary at Assistant Chief of Staff sa opisina ni Vice President Sara Duterte. Ang ruling ay ibinaba ni Presiding Officer at Senator Judge Cheese Escudero sa Day 18 ng impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Ginawa ni Escudero ang pahayag matapos aminin ni Ortonio na siya ay nagtatrabaho pa rin sa OVP. Dahil ang kanyang appointment ay coterminous, sinabi ni Ortonio na otomatikong tapos na rin ang kanyang trabaho sa oras na ma-impeach ang vice-presidente. Bilang hostile witness, pinayagan ng impeachment court ang panig ng prosecution na magpaabot ng leading questions kay Ortonio. Ang naturang opisyal ay tinawag ni prosecution lawyer attorney May Divina Gracia sa witness stand para tumistigo sa Article 1 ng impeachment case patungkol sa kahinahinalang paggamit ng confidential funds. Sa pag-umpisa ng direct examination, tinukoy ng abogado na ang testimonya ni Asik Ortonio ay maaaring pumasok sa kwalifikasyon bilang hostile witness. Sa panig ng depensa, sinabi ni Attorney Christine Ferrer na isasalang nila sa cross-examine ang witness upang i-verify at pabulaanan ang paratang ng taga-usig. Kaugnay niyan, kinumpirma ni Office of the Vice President o OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio sa Senate Impeachment Court na nauna ang kahilingan ng tanggapan para sa confidential funds bago pa man nakapaghanda ng kaukulang plano. Sa direct examination ni Private Prosecutor Attorney May Divina Gracia ngayong Day 18 ng paglilitis, inamin ni Ortonio na ipinadala ng OVP ang opisyal na kahilingan para sa 125 million pesos na confidential funds
sa Department of Budget and Management o DBM noong August 22, 2022. Gayunman, naihanda lamang umano ang Fiscal and Financial Plan o PFP noong September 16, 2022 matapos itong hingi ng DBM. Narito po ang bahagi ng pagtatanong ni Attorney Divina Gracia kay Ortonio. Tama ba, Mr. Ortonio, na sabihin na nang pinadala ninyo ang sulat na ito, ang OVP, wala pang programs, projects, and activities na na-identify relevant to national security and peace and order? Tama ba? Dahil sabi dito sa letter, you just commit to formulate programs, projects, and activities relevant to national security and peace and order. So at that point, wala pa. Tama ba? Based on the letter, ma'am, yes. there is a commitment to submit the Yes. plans and programs. No, Mr. Tonyo, walang sinasabi dito na you commit to submit plans and programs. Ang sinasabi dito, To formulate. programs, projects, and activities. Tama. Correct. Matatandaang batay sa Joint Circular Number 2015-01, dapat nakasaad ng malinaw at tiyak kung saan gagamitin ang confidential funds bago ito aprubahan at ilabas. Kaugnay pa rin ng Day 18 ng impeachment trial, inamin ni Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio na sinamahan niya si dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta sa pag-withdraw ng confidential funds. Sinabi ni Ortonio sa impeachment trial ng pangalawang Pangulo na hinilingan ni Acosta na samahan siya sa Land Bank of the Philippines Shaw Boulevard Branch, pero hindi lamang aniya alam kung napagbigay alam din kay VP Sara na kasama siya noon. When you say alam na Vice President, yung pagsama ko po, Yes. that I cannot confirm, ma'am, if Miss Gina was able to inform the Vice President. Pero yung withdrawal, that was also upon the instruction. Tama ba? When you say withdrawal, Withdrawal of the checks. Or the encashment itself. I would assume, ma'am, na Alam. Miss Gina has informed the Vice President yung pag-encash niya. But as to if Of course. I'm accompanying Yes. her, I'm not sure, ma'am. Okay. Kaugnay niyan, humiling na ng confidential funds si Vice President Sara Duterte matapos pa lamang ang higit isang buwan nang magsimula siya sa panunungkulan. Ito po ang kinumpirma ni OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio matapos ang pagtatanong ng prosecution tungkol sa naging letter of request ukol dito ng OVP. Pero walang nakasamang computation o dokumento kung paano gagastusin maging patunay na kailangan ng OVP ang confidential funds na naging sulat sa Department of Budget and Management. Pakinggan at panuorin po natin ito. There were no attachments, ma'am. Yes, there were no attachments in support of your request for confidential funds. Tama? Okay. Mr. Ortonio? Yeah, what's your response? Yes, that's correct. No attachments, ma'am. And tama rin bang sabihin na ultimately, ang nag-decide kung magkano ang hihilingin na confidential funds from the DBM ay si Vice President Sara Duterte. Tama ba? Yes, the determination Yes. for the amount Thank you, is Mr. Ortonio. in the discretion of the Vice President. Yes, thank you. Naniniwala naman ang defense team ni Vice President Sara Duterte na may game plan ang prosecution kaya hindi nila questionin kung bakit hindi agad pinatawag bilang testigo si Colonel Raymond La Chica. Ayon kay Attorney Michael Powa na tagapagsalita ng defense team, hindi niya masasabi na nagdadalawang isip ang prosecution kaya hindi mapatawag si La Chica pero posibleng anyang kasama ito sa strategy. Matatandaang tinanong ng Senator Judges kung ipapatawag sa impeachment court si La Chica matapos na paulit-ulit na mabanggit ni Gina Acosta na si La Chica ang tumatanggap kada encashment o withdrawal ng confidential funds. Samantala hindi rin masagot ng depensa kung gagamitin nilang testigo si La Chica sa paglilitis. Samantala nananatiling attached pero unassigned ang status ni dating Vice Presidential Security Commander Colonel Raymond La Chica sa gitna ng kinakaharap nitong kaso kaugnay ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte.
Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, nasa Philippine Army Headquarters ngayon sila Chika. Nauna nang sinibak sila Chika bilang commander na binuwag na Vice Presidential Security and Protection Group o VP-SPG. Samantala, sinabi ng militar na natapos na nito ang sarili nitong inquiry sa umano'y pagkakasangkot ni Chika sa mga alegasyon ng korupsyon. Ginawa umano ito upang hindi na madoble ang investigasyon ng ombudsman na may hiwalay na kaso na rin laban kay Chika. Sa kabilang banta na nananatiling accounted for sa AFP sila Chika para maaari pa rin siyang iharap o ipaharap sa iba pang constitutional bodies kung kinakailangan. Pakinggan at panoorin po natin ito. That's the very reason why he is placed on attached unassigned status sa headquarters ng Philippine Army. So that in the event na he's called upon, the Armed Forces of the Philippines shows that we're really supporting and of course cooperating dito sa pag-conduct po ng investigation accordingly. Kaugnay ng balitang yan, tinapos na nga po ng AFP ang investigasyon na patungkol sa pagkakasangkot umano ni Colonel Raymond Lachica sa kahina-hinalang paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President. Ayon kay Colonel Francel Margaret Padilla, tagapagsalita ng AFP, nagpasya ang hukbo na i-terminate ang inquiry matapos umpisahan ng ombudsman ang pag-iimbestiga sa naturang reklamo. Sinabi ng opisyal na nire-respeto ng sandatahang lakas ang jurisdiction ng ombudsman, kaakibat ang pagbibigay ng due process sa akusado. Ang pangalan nila Chika ay umingay noong 2024 sa pagdinig ng Kongreso matapos matuklasan ang pag-turnover sa kanya ng milyon-milyong pisong halaga ng confidential funds ng OVP. Batay sa salaysay noon ni Gina Acosta, dating Special Disbursing Officer ng OVP, ipinagkatiwala niya kay La Chika ang 125 million pesos na confidential funds noong 2022 alinsunod sa instruction ng bise. Naganap ang kontrobersyal na insidente sa panahon ng panunungkulan ni Chika bilang dating pinuno ng Vice Presidential Security and Protection Group. Ipinahayag ni Padilla na papayagan ng AFP ang nabanggit na military officer na dumalo sa impeachment trial sakaling siya ipatawag sa paglilitis. Ang chain of command ay inaabisuhan sa mga pagkakataon na ang isang opisyal ay iniisyuhan ng summon o subpoena para dumalo sa pagdinig ng hukuman o sumipot sa iba pang authorized proceedings. Si Colonel Lachica ay kasalukuyang nasa attached unassigned status sa Philippine Army Headquarters. 5:32 na po ng hapon, aminado si Senate President Sherwin Gatchalian na kabilang sa konsiderasyon sa paglilipat ng oras ng impeachment trial sa hapon ay upang mas maraming tao ang makapanood. Ginawa po ni Gatchalian ang pahayag sa gitna ng umano'y nababawasang interes ng publiko sa panunood ng impeachment trial. Git ni Gatchalian sa programang 2x2, talagang mahaba ang proseso ng impeachment trial, ngunit dapat habaan din ang pasensya sa dahan-dahang paglalahad ng issue at ebidensya. Ani nga isinasapinan na lang na ngayong linggo ang bagong timeline upang makapagbigay ng abiso sa prosekusyon, depensa at iba pang partido. Sa naturang pagbabago, babalik na rin po ang kasalukuyang sistema kung saan alas 10 na ng umaga ang legislative activities habang alas 3 ng hapon ang impeachment trial. Pakinggan po natin si Senate President Sherwin Gatchalian. Mga consideration na para makapanood ang ating mga kababayan ng impeachment, ginawang hapon para pag-uwi nila mga around 6-7, kung nandoon pa kami, makikita rin nila. At pangalawa, yung pangalawang dahilan, dahil nga on the average 6 hours yung kakailanganin para matapos isang testigo, gagawin nilang hapon para mas flexible. Kung kailangan umabot pa ng alas 7, alas 8, kayang umabot. Ngayon kasi hard stop Correct. Basta alas 2, alas 3, dapat tapos na talaga para makapasok na yung legislative process. DZRH, balansyado, balansyado. Unang buhos ng ating balitaan dito sa Balansyado. Sa ating pagbabalik, tuloy-tuloy ang ratsyada ng ating mga balita. Dami na mga Pinoy na nagutom, nabawasan noong Hunyo ayon sa SWS. Samantala partner, ang bagyong Obet nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility.
Extradition request naman ng US kay Pastor Quiboloy pinag-aaralan pa rin ng Malacanang. Ang dating child star na si Nino Mulak inisyuhan ng show cause order ng LTO. At bilang po ng mga namatay sa leptospirosis sa Manila LGU Hospitals, nadagdagan pa ng 2. Lahat ng yan na sa ating pagbabalik kay Pilipinas ang ating oras. 5:34 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid sa